Ay, oo. Pero po, syempre, di ba? Ayan, malay nyo po, nanonood ang mga boss natin at kayo po ay mabigyan ng programa dito sa ating himpilan, di ba? Why not? Coconut, chocolate. Pero una sa lahat, thank you so much for allowing us ito pong programa na Bongga Kajay na kayo po ay aming makapanayam dahil recently kayo po ay napanood namin sa Tao po. Feature po kayo ni Jervis, di ba? Correct, correct. Nais ko magpasalamat kay Jervis Manahan at saka dyan sa mga taga-tao po. Ayan, sina Fide, sina Chawi. Dahil naisipan nila akong puntahan sa aking farm sa Laguna at ako'y kinunan at medyo nagbalik tanaw tungkol sa mga pinagdaanan ko sa buhay at mga shows na nagawa ko sa ABS-CBN. True. Alam niyo po, Mama Eagle, ako po nabitin ako dun sa episode niyo ng Tao po. Kasi bilang isang fan, ako po ay certified fan ng mga palabas sa telebisyon, ng mga napapanood na mga personalidad sa telebisyon. Nabitin po ako. Pero natuwa po ako dahil nalaman ko po yung update sa inyo. Kaya dito sa programa, ang pagkabitin ko po at ng pagkabitin na rin ng ating mga kapamilya na nakapanood ng inyong episode sa Tao po, talaga namang bubusugin na po natin sila. Pero unang tanong, Mama Eagle, gusto ko pong malaman, syempre, di ba? Sabi ko nga po, institusyon na po kayo sa telebisyon. Kayo po yung mga unang napapanood natin. Isa sa mga nagwagayway ng bandera ng mga LGBTQIA+ community sa national television. At ito po ay nagsimula nung kayo po ay naging staff muna sa ABS-CBN. Tama po ba? Tama ka dyan. Ako'y nagsimula sa ABS-CBN 1988. Via the show, may dala ko. Ay, tara. Magandang umaga po. Ayan. Yes. Ang host dito ay si Corina Sanchez. Ayun. So, si Miss Coring, si Bossing Coring. Kinuha niya ako dyan bilang editing assistant. So, nag-edit kami habang yung aming ginagawa na VTR, yun ang ipapalabas ni Corina. One time, alam mo, DJ Jaiho, yung isa sa mga gumagawa ng storya, hindi nakarating at may sakit, si Irma Dayawon. Oo. So, ang nangyari, kailangan, meron ipalabas si Corina or else wala kaming ipapalabas na sa ere. So, ako mismo yung nangahas, ako yung gumawa ng story, ako yung nag-voice over. Tapos yung pinapalabas na sabi ni Corina, sinong gumawa niya? Ay! Oo, may ganun. Alam mo naman si Corina, di ba? Iba rin naman yung lola mo, di ba? Sinong gumawa niyan? Sabi ko, ako po, maganda. Sige, mula ngayon sa'yo na yung segment na yan. Ayun, so meron palang napapala ang nagiging mapapel. Hindi, pero di ba po, ganun kasi, marami tayong listeners po na mga kabataan na kumukuha rin ng kurso na broadcasting, journalism, na mga nangangarap din sila na makapasok sa industriya. Madalas po, Mama Eagle, nami-mention ko na hindi ganun kadali because not everybody has given the opportunity na, ito, maganda itsura, perfect ka, mag-on cam ka agad-agad. Yung kagaya po ng kwento ninyo is talagang parang nakatadhana po, no? Destiny na never mo namang in-expect na ibibigay sa'yo yung bagay na yun because nag-start ka nga po sa likod mismo ng camera. Totoo po yan. Nagkataon na I'm just there at the right place, at the right time, with the right people. Ayun, nagkataon na lahat ng bagay na nangyari sa akin, puro aksidente. Kaya nga tuloy hanggang sa totoong buhay na aksidente ako. Na-aksidente lang yun. Just so happen na ako yung gumawa ng story. Eto pa, doon din sa Magandang Umaga po, yung aming, kaya ako napasok dyan, alam mo, si Dente din kasi yung talagang nag-hire sa akin dyan si Maru Benitez. Ay, shout out kay Tita Maru. Kilala mo si Maru, di ba? Opo, naabutan ko po, Mama Eagle. Correct, ayan. Yan ang isang mahusay na tagalikod na produksyon. Sabi niya, halika, mag-ABS-CBN ka muna dahil ako'y manganganak lang kasi buntis si Maru noon sa kanyang panganay. So sabi ko, ano ba yan? Maganda ba dyan? Sabi niya, 3 months lang, manganganak lang ako. So, okay. So yun, pinasa ko rin Magandang Umaga po. Nag-cut-out talaga na nagustuhan ko rin yung ginagawa ko at talagang itinatadhana talagang, alam mo, God leads you to some perfect ways. Alam mo yan yung hindi mo talaga inaasahan, talagang ganon. Tapos, doon sa Magandang Umaga po na wala ang nagluluto, may nagluluto doon si Walk with John, si Johnny Delgado. Ako rin yung kinuha, sabi nila habang wala pa, habang naghahanap pa tayo, ikaw na muna, total mababa naman yung talent fee mo. Kasi nung araw, kasi alam mo, napakaliit talaga ng mga talent fee namin sa ABS-CBN, ang telepono namin dyan, iisa lang. Alam ko po ang kwento na yan, nag-aagawan at nag-uunahan daw po kayo sa telepono, pila-pila.
Oo, lagi, iisa lang yung telepono. Pero mo ilang shows yon. Tonight with Dick and Carmi, Sharon Cuneta Show, ang mga nasusunod na kabanata, maalaala mo kaya. Nagkakagulo kami sa iisang telepono. Ayun. Pero buti naman at nabuhay kami mga taga-ABS-CBN ng mga lumang tao. Ayun. So yun, ako na yung naging nagluto. Hanggang nakarating na yung pagluluto ko sa Daisy ng Tahanan. Wow! Yung pagluluto ko doon, yun lang ang na-absorb na portion at nailagay sa Tasty ng Tahanan. Kaya nga ito, nagpapirma na rin ako tuloy kay Tasty. Ayan o, sabi ko, Correct. Mama Eagle, may tanong kami. So, Yes, po. syempre, di ba, napakaganda po ng journey ninyo. Parang everything is really unexpected. Pero like what you've mentioned, di ba, right people, right place, right timing. Pero po ba, kayo po ba personally, pinangarap nyo po ba ang sarili ninyo na mapanood at makita sa telebisyon? May konting ganon, pero hindi yun ang aking ultimate goal. Ang gusto ko lang ay magtrabaho, para meron akong sense of independence, para meron akong, kasi graduate ka na, so dapat nagtatrabaho ka na. At saka breadwinner ako nung mga panahon na yon. So kailangan ko talagang magtrabaho. Nagkataon lang talaga. Pero sabi ko, in-enjoy ko na. Total naman, mas malaki ang sweldo. Correct. Pagka nag-on cam ka ng kaunti. So sabi ko, sige, dire-diretso na. At saka talagang napupunta ko dun sa mga ganong sila Tita Cory Vidanes Yes. pa ang nag-hire sa akin. Sabi niya, okay ka ba? Sige po, go po ako. Taong production ako, DJ, tagang production person ako. Kasi po, di ba, kayo po ay graduate ng Universidad ng UST po. 'Di ba? Correct. University of Santo Tomas po, 'di ba? Tapos parang marami po sa inyo ang from UST, kagaya nila Mama John Sweet Lapus, 'di ba po Yes. sina Sir Roxy Actually, Lian. graduate po ako ng AB Communication Arts sa UST. Ako po, bukod kay Maru Benitez, ako po yung isa sa mga nauna na nakapunta dyan sa ABS-CBN. Mula nung, siyempre, medyo, hindi naman sa pagmamayabang, nagustuhan ang aming, ang performance namin ni Maru. Sabi sa akin, magdala ka pa ng iba pa, ng mga taga-Teatro Tomasino. Kasi member din ako ng Teatro Tomasino sa UST. Sabi ko, ay, opo, marami pong magagaling na taga-UST at Teatro Tomasino. So, ayan na, sina Roxy Liquigan, Yes, Sir sina Louie Louie Andrada po, yes. si John Lapus, si Eric Salud, Opo. lahat yan, si Wende Ramas, would you believe? Opo. Ako nagdala kay Direk Wende Ramas sa ABS-CBN. Sabi ko, halika dito. Dito kayong lahat at napakaganda ng trabaho dito sa ABS-CBN. So lahat yan, puro mga nagsimula sa way below, mga nag-PA, lahat. Opo. Look at them now, mga big-time bosses na, di ba? Correct. Sa mga nakikinig po sa atin at sa mga nanonood na wala pong ideya sa mga pangalang nabanggit, ang mga nabanggit pong pangalan na sinabi po ni Mama Eagle na kanya pong dinala dito sa ABS-CBN, ngayon po sila na po ang aming mga big bosses. Halimbawa, si Sir Roxy Liquigan, he's the managing director for Star Music. Sina Sir Louie Andrada, parang head na po siya for talk ng ABS-CBN. At yung iba pang mga nabanggit, I'm sure nakikita nyo po yan na mga pinapasalamatan ng mga artista sa mga press con natin. Pero po, Mama Eagle, sobrang ang ganda po na naging journey ninyo, no? Noong time po na yon hindi pa sikat ang social media. Ika nga nila parang para kayo po ay masaksihan in person ng inyo pong mga tagapanood, tagahanga, dapat pinupuntahan kayo dito, pumipili sila sa audience entrance, or kapag lumalabas kayo sa mall, talagang marami yung nagigiliw. Kasi parang ang saya sa pakiramdam na yun, napapanood mo sa telebisyon, nasa harapan mo ng personal. Can you tell us your experiences nung time po na kayo po ay namamayagpag na sa telebisyon? Okay, kasi nakuha rin ako after nga sa Sanglinggo na po sila. Taray. Meron na akong dala. Ito Kung naalala nila yan, di ba sa Opo. po sila show ng Apo Hiking Society, itinapat sa Germ Special o kaya sa Totoo. GMA Super Show. Ito yun at ito ang tumalo, ang Sanglinggo na po sila. Alam mo anong gawa ko dito? Pinadala nila ako sa labas. Ako yung Opo. taga-interview. Ako yung kakatok sa mga bahay-bahay at tatanungin ko anong pinapanood nila. Pagka pinapanood nyo ay sa linggo na po sila, meron kayong premyo. So, yung sugod bahay na ginagawa ni na Jose Manalo at Wally! ang original niyan ay tayo sa ABS-CBN, bayan sa linggo na po sila. Alam mo, lahat ng tao, pag gusto man ako ma-assign, lahat sila sobrang nakatutok sa ABS-CBN, nakakatuwa, ganun sila ganun tayo kamahal ng sambayanan kasi
in fairness, sobrang gaganda talaga ng mga programa ng ABS-CBN. Nung mga panahong nandiyan ako, sobrang husay talaga ng production. Kaya paglabas mo, instant talagang ano sila, gustong-gusto ka nila kasi syempre, tama yung sinabi ni DJ Jayo, walang social media sa Mara Clara nga, nakakaloka eh. Correct, with Judy Ann Santos and Gladys Reyes. Nakakaloka yung Mara Clara kasi pinagpupustahan pa yung ending ng Mara Clara kung sino ang nasa CBB. Pag sinabi pong CBB, ito po yung napapanood na pinakahuli yung Abangan. Yung ganyan yung ending ng programa. Kung mukha ni Judy Ann o mukha ni Gladys. Correct. Nagpupustahan sila, nakakatuwa. At ako ay isa doon sa mga cast. Napakaswerte ko. Ako ay isa sa, nakuha na naman ako. Lumalakad lang ako sa production department. Sabi ni Derek Emil Cruz, ay, shh, ganun pa sutsut sa akin, shh, ito, bakit po? Umikot ka. Umikot naman ako na parang ikot ng Wonder Woman, yung shh, ganun. Pag ikot ko, sabi ni Derek Emil Cruz, siya na. Ano siya na? Yung pala ako na kukuhanin nila na ninang ni Judy Ann sa Mara Clara, the longest running teleserye in Philippine history bago mag-probinsyano. Kasi ang probinsyano, of course, alam natin na napakahaba ng probinsyano. Kaya lang, during probinsyano, may social media na. So, pwede na nilang i-rewind o pwede na nilang pagbalikan yung nakaraan. During Mara Clara, wala. Tututok ka talaga sa television. Dahil pag hindi mo na napanood yung episode na yun, sorry ka na. Hindi mo, wala nang replay yun, wala nang rewind, walang social media na pwede mong balikan sa YouTube, wala nang gano'n. So, nakakatuwa. At hanggang ngayon, kami ni Judy Ann Santos ay may magandang relasyon at ninang pa rin ang tawag niya sa akin until now. Together with Susan Africa, ayan, Mini Aguilar, kami mga magkukumari at magkukumari sa tunay na buhay. Ganun katagal at katibay yung relasyon. Pati si Dan Fernandez, si Congressman, biruin mo, Congressman na ngayon, siya lang ang nagtatago ng diary ni Mara nung araw. Na ang diary ay nasa itaas lang pala ng Frigidaire. Correct, katabi ng tempra at saka ng tiki-tiki. I'm sure yung mga yung mga fans ng Mara Clara, yung kay Judy Ann at kay Gladys, talagang nakaka-relate na nag-e-enjoy sa chikahan natin ngayon. Pero di ba Mama Eagle, dati, sabi nyo nga po, hindi nare-replay. Kapag na-miss mo yung isang episode, ay naku, lagot, hindi mo na masusundan yung kwento. Talagang parang may kulang sa iyong panonood sa mga teleserye kagaya ng Mara Clara. Pero alam ko po yung mga mayayaman, may mga VHS po sila, tapos nire-record po nila, di ba? Baka kayo yun, DJ Jaiho, kayo may mga VHS, saka may hindi mga pera. Hindi po. Nung panahon po na yun, talagang walang-wala din. Pero tama yun, yung iba nire-record nila, papanoorin na lang nila pag-uwi nila galing sa mga bahay nila. Pero syempre, personal nila yun, hindi siya napapanood ng lahat. Personal copy mo lang yun. Totoo, tama si DJ Jaiho, yung iba ganun talaga yung ginagawa, kaya nakakatuwa. Yun, Mama Eagle, so syempre, di ba, nagtuloy-tuloy na po kayo sa pagiging on-cam. As nag-artista na kayo, naging host na po kayo. Kasi ang dami rin pong mga pelikula na kayo po ay naging kabilang. Mama Eagle, gusto kong malaman, nung time po na kayo po ay nasa peak of your career, iniwan nyo na po ba yung trabaho ninyo sa likod ng camera at nag-focus na lang as a host, actor, ganyan po? Actually, hindi. Kasi habang ako ay lumalabas din sa Ready, Get, Set, Go. Ayan. Wow. Ang saya naman, naitabi niyo po lahat ng mga man. Correct. Memorabilia ito. Kaya kayo, DJ Jaiho, yung show na Bongga Ka Jai, magpagawa kayo ng mag dahil ito, this will last a lifetime. Tangang memory ito. Ay, opo. So ito, nag-host ako dyan. Kasama ko si Yula Valdez, si Myla Gumila, Eric Quezon, Michael B. Uy, nakatrabaho ko pa yung mga nabanggit niyo po. Si Ate Myla Gumila recently lang. Oo. Di ba? Direktora na yan ngayon. Yes. Parang si Eric Quezon, direktor na rin. Si Patrick Guzman, sumalangit nawa. Kasama ko sa Ready, Get, Set, Go. Yan. Habang nagre-Ready, Get, Set, Go ako, hindi ko nalilimutan ang magsulat sa Mel and J. Sa atin nagsimula ang Mel and J. Head writer po ako dyan. At so, ganun yung trabaho ko. Susulat, mag-on-cam. Kasi importante rin po na hindi tayo umaasa sa iisang bagay lang. Kailangan, kagaya nga ng DJ Jaiho, absent ng 2 linggo. Kasi kailangan gumakit. Kailangan tayong, di ba, kung... Sorry. Alam mo naman tayo mga Pilipino, kailangan nating rumakit. Hindi tayo dapat na
we don't rest in our laurels. Kailangan habang may chance at may oportunidad. Dahil minsan lang po talaga kumakatok yan. Ang sikreto lang dyan, pausapin mo lang, di ba? Pwede po ba? Hindi ako makakapasok dahil may gagawin po akong ganito. Pumapayag naman ang mga tao. Nakaniti po yung executive producer ko. Ganun na ganun po yung pagkapaalam ko. Ganun po. Pwede po ba? Kasi po may rarakitin lang po ako. Gandali. Alam mo yung mga EP, yan ang mga susi ng buhay natin. Yan ang mga, oo, sila yung, they can make you and they can break you. Kaya maraming salamat, Kuya Fred. Pero importante, kaibiganin mo kaysa awayin mo kasi alam mo naman ang mga EP, matatalinong nila lang yan. Di ba? Totoo. Hindi, at saka diba, lahat naman nadadaan sa tamang pakikipag-usap. Oo, tsaka ahead of time para at least makapag-prepare sila kung sinong pwedeng rumelyebo sa'yo. Tama yan. Nag-explain on air. Sorry na po. Tawan-tawa Okay ako. na yan. Mukhang DJ Jaiho, mukhang papayagan ka ng 2 pang linggo ulit, ha? Ay, hindi na muna pwede kasi nakadalawa na ako. Yun nga, tama yun. Lahat po nakukuha sa mabuting pakikipag-usap. Basta po, just stay humble, di ba? Tsaka be true. Sabihin mo talaga kung ano yung nararamdaman mo at kung ayaw, edi salamat po. Kung gusto, edi salamat din po. Ganun. Be grateful. Napakahalaga po sa ating industriya, lalo na sa show business. And don't burn bridges. Yes. Huwag kang magsusunog kasi wala Napakaliit. Napakaliit lang ng mundo nating iniikutan. So, pagka hindi maganda ang image mo doon sa isa, kakalat yan. So, as much as possible, maging mabait ka sa lahat. From the way below, na kahit mga utility, maging kaibigan mo. Alam mo, si Nora Honor tsaka si Vilma Santos, nakakaloka. Ayan, Kilala nila yung mga utility. Yung mga utility, yung mga nagsiserve, mga catering, kilala nila ang mga pangalan. Maski ako naloka dahil naka-encounter ko mismo si Ate Guy, our national artist. Meron kaming ginawang isang indie film. Nakakaloka. Alala niya pa lahat mula nung panahon na superstar yung mga ganun. Hanggang Star Drama Presents Nora. Diyan din sa ABS-CBN. O, di ba? Kilala niya. Ganun din si Vilma Santos. Sabi ba naman ni Vilma Santos, parang may wangwang, hinuhuli na yata tayo. Sabi ni Vilma Santos, Igel, kamusta na yung mama mo? Paano niyo po nalaman yung mama ko? Yung pala, ang mami ko tumalo kay Ate B, kasama ng ibang mga co-teachers niya. At sinabi, anak ko po si Igel, natandaan ni Ate B. Hanggang ngayon, alalang-alala niya, isa pang palatandaan at Don Sulueta. Siyempre po, Mama Igel, Sharon Cuneta din. Ay, oo, Diyos ko, Sharon Cuneta Show kasi nagkaroon ng shifting. Yung dati ni Sharon Cuneta Show, musical, ginawa nilang medyo talk show para maiba ang format. So sabi nila, tawagin niyo si Igel kasi marunong sa talk show, gawa ng Mel and Jay. Gusto namin malaganon mga mag-interview. Kaya yun, naging writer din ako ni Sharon Cuneta Show at isa siya sa pinaka mahusay na host. Nagtatanong, birutin mo, megastar, nagtatanong sa'yo na, Igel, kulang pa ba yung kailangan kong sabihin? Ano pa ba? I-correct mo ko kung ano yung problema sa akin, ha? Ganun siya ka. Kung kaya meron akong picture. Wow! Ang taray! Ayan. Biruin mo, megastar. Tapos, superstar national artist. Tapos, video writer. Ganun. Ito yung between. Ito yung between. Asa na ba? Between, ako yung wala. Tapos si Ate Gay yung ningning. Hindi po. Mama Igel, kayo po ay nagningning sa inyo pong sariling pangalan. At alam niyo po, hindi naman po sa dahil kausap ko po kayo. Alam niyo po, nung kayo po ay tinatanong ko kung kayo ay pwedeng makapanayam, sobra pong masaya ang aking puso. Una sa lahat, dahil kagaya po nang na-mention ko kanina, Mama Igel, kayo po ay isa sa mga napapanood ko po noon pa po, nung ako po ay nangangarap pa lang, bagets pa lang po ako na sinasabi ko po na someday gusto ko ring maging kagaya sa yapak nila Mama Igel, ni na Papa Oji Diaz, yung mga ganyan po. Kaya now that you're sharing many stories na ako personally first time ko pong naririnig, sobra po akong interesado. Alamat naman, ako naman yung natatouch sa'yo, DJ Jayo. Alam mo, isa ka rin, hindi sa dahil ako'y nandito ha, isa ka rin sa mga kinita ko na isa sa mga magiging mahusay na sa larangan na iyong napili. Alam mo, nung panahon ng araw kami, DJ Jayo,
ang mga bakla, ang mga LGBT ay hindi tanggap Totoo masyado. yan. Like now na meron tayong ang mga bakla nung araw ingat na ingat, even ABS-CBN, Opo, medyo kinukall nila ang attention namin pagka medyo, masyado kayong OA, masyadong Correct. ganito, ganyan. Medyo kailangan maging yung susunod ka sa norm ng society nung Opo. panahon na yun. Kaya napakaswerte ng mga LGBT ngayon dahil ngayon tanggap na tayo at tayo ay nasa mainstream na. Alagaan yung maigi ang chance na binibigay sa atin ng lipunan. Huwag dating abusuhin kasi yung iba medyo nagiging parang very entitled Opo. na, oy, kailangan ganito kami. Ituring nyo kaming ma'am o alam mo yung pagtawag, wala namang problema kahit ano, basta importante tinawag at tao ang turing sa iyo. Totoo. It doesn't matter kung ma'am o sir, bahala po kayo kung saan kayo mas palagay. Di ba nakakaloka yung mga ganon, katawagan lang nagre-reklamo na. Di ba very Parang- updated ang Mama Eagle sa mga social issues. Alam ko yung sinasabi ni Mama Eagle ng Ma'am and Sir, di ba, na may pinatayo dahil 2 oras. Pero Mama Eagle, share ko lang. Ako po ay, aside from being a radio DJ and anchor, ibibida ko na rin syempre, di ba? Tayo po ay isang professor sa Lyceum of the Philippines University at wala pong issue sa akin ang tawagin ako ng sir ng aking mga estudyante dahil yun naman po ang kinalakihan ko. Di ba? Masaya na po tayo na tayo po ay tinatanggap, tinatangkilik, pero po yung mga ganyang bagay, hindi po issue para sa kagaya po natin. Maaring sa iba, may iba-iba po tayong perspektibo sa buhay, pero tama po kayo, di ba? Kung tayo man po ay tawaging ma'am or sir, ito po ay paggalang pa din naman. Dapat hindi na gawing issue yan, di ba? Oh my God, Professor, Yes, kadidi sir. Every Saturday po sa Lyceum of the Philippines University, Intramuros, Manila. Ang mga estudyante ko po My ay third goodness. year. Oh my God, hello sa lahat ng mga estudyante ni teacher, professor, DJ Jayo. Alam mo, dyan sa Lyceum, nag-aral din si DJ Chacha, alam Kami ko. po ni DJ Chacha ay magkasunod. Nauna po siya sa aking graduate ng 1 taon at nung graduate na po siya at nasa larangan ng pagraradyo, kami po ay madalas niya po akong ginigest-guest lang noon sa programa niya sa Tambayan 101.9 at nung nabigyan po ng pagkakataon, ayun po hanggang ngayon kami naman po ay nagkakasama at magkaibigan. Kumbaga nagtulungan naman po. Yan. That's so good, that's so good. Mabait yan si DJ Kaya Chacha. same story sa'yo, Mama Eagle, na yung mga katrabaho mo dati sa UST, mga kasama mo sa teatro, Tomasino sa UST, yung mga alam nyo po na magagaling din, sinama nyo po. Si Chacha, ganun din po siya, hindi rin po siya nagdamot. At ganun din naman din po ang pinapasa ko sa mga kabataan na nangangarap. Dahil minsan, nangarap tayo, nabigyan ng pagkakataon, wala tayong karapatan para hindi rin tumupad ng mga pwede nating tulungan na nangangarap din. Very, very beautifully said, Miss Philippines. Ay, taray! Hindi po tayo beauty queen. Beauty key po, opo. Pero tama yun, huwag tayong maging madamot, be grateful and Opo. share your blessings, di ba? Habang may chance, bakit hindi? Bakit Correct. ako lang? May mas magaling, Totoo may mas po. darating na mas maayos. Ito yung Totoo punganin po. nyo, di ba? Kaya ako, I look forward to discovering people na Totoo po. matitino, mahuhusay na nakikinig-kinita ko na this will be the future of the broadcasting world, kagaya mo. Alam mo ba si Winnie Cordero ay kabatch ko sa UST? Tita Winnie, kasama namin dito, nominado ang kanilang programa sa Catholic Mass Media ngayon. Ay, congratulations, Winnie. Ayan, si Winnie ay magkabilang section lang kami. Oh. Pero 2 section lang ang Mass Communication o AB Opo. Communication Arts sa UST. Magkabilang section lang kami ni Winnie. Ang kaklase ni Winnie, si Ate Shena Olaso. Si Ate Shena. Yung ganon. Yes! Kasama ni Kuya Boji. Correct. Sila yung magkakaklase. Ako naman dito, ang kaklase ko si Maru Benitez. Kaklase ko rin si Mickey Munoz. I don't know Ay, if you've opo, heard kilala ko po. Sa ano po siya, parang sa music repertoire po ng ABS-CBN. ABS-CBN Orchestra. Opo, opo. Kasama po niya dyan yung mga kala Sir Ryan Cayabyab din po. Ganyan Correct. Si po. Mickey Munoz, class president namin yan. Oo. Niyaya ko rin yan, mag-ABS-CBN. Balikan dito, dali. Bongga-bongga dito, nakasama ko si Mickey sa Magandang Umaga po at saka sa Tasty ng Tahanan. Na minsan po napapanood ko po siya at nagugulat ako. May mga pa-bit role po siya sa mga pelikula. Minsan Correct. po abay po siya. Minsan po ninong po siya.
Lalo na sa mga kasal-kasalan, lagi ang Yes. nasa background mo. Ganun yan eh. Totoo. Siyempre, pag walang gaganap, hindi kayo na, bilang EP, yan, isa sa mga trabaho rin yan ng mga nasa likod ng camera. Pagka wala, kayo ang gagawa. It's either you beg, you borrow, pero wag gagawin na you steal. Ganun ang Opo. disiplina. It's either you beg, you borrow, or you steal. Pero don't follow that, di ba? That's a very wonderful statement po. Tama po yung sinabi ni Mama Eagle sa disclaimer niya regarding dun sa steal. Kasi alam naman natin, di ba, it's a no, no, and wrong. Pero yung kanyang ibig sabihin, yan yung madalas nating sinasabi sa mga taong nangangarap pasukin ng industriya na hindi naman po sa hinusgahan ang henerasyon ngayon. Hindi lahat. Pero madami ngayon kasi di ba Mama Eagle na parang nawiwindang at nagugulat sila sa kung ano man yung kalakaran inside sa ating trabaho. Pero naabutan po ako mismo personally and of course kayo po na ipasa nyo sa amin yung training na dito sa trabaho natin kung ano ang hiningi, ano ang kinailangan na dapat i-airing importante. Kailangan hindi pwedeng no, hindi pwedeng imposible, dapat lahat yes, dapat lahat maging posible sa ngalan ng inyo pong programa dahil kayo po ay naghahatid ng magandang entertainment, balita at kung ano-ano pa sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Precisely. Well said. Alam mo, si Corina ang nagturo sa akin yan. Sabi niya, sabi ko, Corina, paano ba gagawin natin? Kaya, I don't care how you do it. Sabi ni Corina, Correct. I don't care how you do it. Just deliver. Correct. Yun yung importante. Basta may ipakita kami, dala ka. And we don't accept no for an answer. Ganun tayo sa produksyon, ganun tayo sa broadcasting. Kaya saludo ako sa lahat ng mga tao sa harapan at sa likod ng camera at ng pelikula, lahat po ng mga tao sa broadcasting field. Nakakalungkot na nung pandemic, DJ Jayo, na-consider tayo na isa sa mga non-essential, di ba? Nawala lahat. Hindi po kami non-essential. Kailangan po kami. Kasi paano na lang tayo makikipag-communicate sa isa't isa? Di ba? Kaya nung nawala yung prangkisa ng ABS-CBN, isa ako sa pinaka-nalungkot at na-devastate kasi napakahusay ng ginagawa ng ABS-CBN para tanggalan ng karapatan na makapag-broadcast ng maayos at ng matino. Opo. Pero maraming salamat kasi kita naman po natin ito po ay naging isang malaking hamon pero ika nga na lagi nating sinasabi paulit-ulit kapag tayo nadadapa walang ibang gagawin kundi iiyak, namnamin ang sakit at unti-unting bumangon, di ba? Correct. At dapat lahat ng desisyon sa buhay ay dapat ay mula sa puso. Yes! Naging party po kayo ng mula sa puso, correct! Opo. Kasama ko dyan si Miss Don Sulweta na ang turingan namin ay mag-best friend. Biruin mo, ang ganda-ganda ni Don Sulweta, best friend. At hanggang ngayon, kami kahit tapos na yung mula sa puso, nakikita-kita pa rin kami kahit papano. At nagpapadala si Don Sulweta ng kung anik-anik, kagaya nito. Nasa Malacanang na ang kanyang asawa, si Kong Anton. Nagpapadala ng pampasko, ng bumabati. Ayun, sabi niya, Eagle, ikaw lang ang pinakakamukha ko sa lahat. Wow! Ang bongga ng Calibel, Don Sulweta. Pero Mama Eagle, ito yung kay di ba, Loren Yang, JM De Guzman at Enrique Hill. Kasi Correct. Pero originally, Opo, yung unang mula sa puso ni Direk Wenderamas, nandun din ako. Cast din ako. So nung ang mula sa puso na part 2 na yan na sinasabi mo, sina J.M. De Guzman ang Selena namin nung una ay si Princess Ponsala, naging si Yula Valdez. Opo, yung kay Don Sulweta, si Jacqueline Jose po. Yes. Napagtrabahuan Di ba ko po? pareho. Fan na fan po ako ng telebisyon. Fan na fan ako, Mama Eagle, ng telebisyon. Yun yung mga kabataan mo siguro at wala pang ginagawa dahil wala pang social media. Tama TV ba ako? is live. TV is live. As in, dati, alam nyo, I'm sure yung mga listeners natin, like yung sila Tita Lina Ho, Tita Maria Dulce Orate, Tita Nona Damian, Louie Basco, at marami pa. Yung usapan namin ni Mama Eagle ngayon, nakaka-relate sila. Kasi before, parang po yan ang family bonding, pag nandyan na ang mga teleserye na pinapanood natin at sinusubaybayan, hindi pwedeng nasa labas ka. Kailangan pag nagsimula na po yung mga primetime shows, lahat nakaupo na at nakatutok, nakaabang. Yes, kagaya ngayon, ang Mendoza family ng Malolos ay nakikinig sa atin, si Rochelle, si Nabuli, nakikinig habang nagbibingo. Ganun.
Pinoy na Pinoy yan. Good luck sa inyo. Sana manalo kayo sa pagbibigot. Sana nag-enjoy kayo sa pakinig sa amin dito sa Bongga Kanjay. Correct. Naku, Mama Eagle, magko-commercial lang tayo. Marami pa akong itatanong sa'yo. At dapat niyo pong abangan. Mama Eagle, correct me if I'm wrong. After working for so long dito po sa Kapamilya Network, ABS-CBN, napanood din po kita sa kabilang channel. Parang that's the time that you transferred to GMA sa Kapuso naman. Pwede ba nating i-share ang kwento dito? Sige, mamaya sa pagbabalik natin, ibabalita ko po sa inyo ang dahilan. Bakit po kailangan akong lumipat at lumipad sa kabilang stasyon? Yes, yan po ang dapat nyong abangan kaya walang BBT mga kaserbisyo. Tutok lang po at abangan po natin ang more malinamnam na tsikahan sa pananghalian kasama si Eagle Riggs. Dito lang sa Bongga Kanjay. Magbabalik po tayo.